O Zames City o Misamis Occidental ug sa naman nagtanaw kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa UNC. Kumusta? Maayong adlaw. Hidazid mo tikson kini ang Zames Today Mayo 7, 2025. Sa ato ang mga headlines. Asinso Pinoy gidahom nga makakuha sa duha ka congressional seats base sa pinakaulahi nga Pulse Asia Survey. Kumilik Usamis andam na alang sa May 12 national and local elections. Kumilik Usamis PNP may panawagan sa mga botante. Mayo 12 usa ka espesyal non-working holiday alang sa eleksyon. Duha ka mga completed projects alang sa padayong pag-asinso sa Barangay Sinosa matagamtama na. Asinso Pinoy padayon ang pagpalapad sa serbisyo niini gawas sa Misamis Occidental. Duha ka mga infra projects sa Barangay Pulot gikan sa Team Asinso Usamis Administration na pahimusla na. Parents Association sa Misamis Union High School mihangyo og lugar alang sa safety sa mga estudyante. Kagol sa inahan tungod sa anak nga may seryosong balatian, gihupay pinaagi sa Asinso Usamis Free Hospitalization Program. Aniya ang maritalye sa Usamis Today. Asan sa Pinoy gidahom nga makakuha sa duha ka congressional seats base sa pinakaulahi nga Pulse Asia Survey. Ang good news nining report. Usa ka semana na lang, una ang May 12 midterm elections, padayon ang pagsaka sa suporta sa publiko alang sa Asenso Pinoy. Nga karon, gidahom nga makakuha og duha ka seats sa House of Representatives base sa pinakabagong survey sa Pulse Asia. Sa Facebook post ang official Facebook page adlang Lunes, Mayo 5, mipakita og dakong paglaom ug pasalamat ang first nominee sa Asenso Pinoy nga si Ozames City Mayor Attorney Henry Indiaf Wamanal Jr. sa resulta sa survey ug nanawagan sa mga supporters nga maningkamot pagayud pag-ayo samtang nagkaduol ang adlaw sa eleksyon. Pahayag ni Mayor Indy to quote, "With one more week to go, the latest Pulse Asia survey shows us winning 2 congressional seats this coming election. Just a little bit more until we get there. It is more important to show our support this coming election day. Let's keep moving Team Asenso Pinoy," unquote. Ang non-commissioned survey sa Pulse Asia nga gihimo gikan Abril 20 hangtod 25 uban ang 2,400 ka mga respondents gikan sa tibok nasud nagpakita nga ang Asenso Pinoy nakakuha sa 2.19% nga boto nga nakapahimutang niini uban sa pito ka party list nga gidahom nga makakuha og duha ka mga seats sa 2025 elections. Gikan sa 155 ka mga grupo nga nagtinguha og party list representation base sa estatistika, 34 ra ang may kahigayunan nga makadaog og usa ka lingkuranan o labaw pa. Samtang nagsugod na ang countdown paingon sa eleksyon, padayon ang Asenso Pinoy sa ilang kampanya nga nakabase sa komunidad, nga nagpunting sa mga programa o serbisyo alang sa maayong panglawas, panginabuhian, edukasyon ug inklusibong ikalambuan. Giawhag ang tanang supporters sa nasud nga mugawas ug bugos nga mosuporta aron masiguro ang mas hayag ug mauswagong kaugmaon ilalom sa bandila sa Asenso Pinoy. Comelec Usamis andam na alang sa May 12 national local elections. Comelec Usamis PNP may panawagan sa mga botante. Gitutukan ni Bernal Tacson ang maong balita. Ani ang iyong report.
Sa pagpanguna ng City Election Officer Attorney Roslyn Smith, gisiguro sa Commission on Elections ang ilang komprehensibong pagpangandam alang sa umaabot nga May 12 midterm elections aron masiguro nga mapahigayon ang malinawon, hapsay ug luwas nga eleksyon sa dakbayan, katimbang ang mga uniformadong personnel sa Philippine Army ug PNP USAMIS ilawom sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Harvey Abellanosa. Sa exclusive interview, gipadayag niini ang kahimtang sa pagpangandam sa Commission on Elections diin gipaklaro usab niya ang kabahin sa pag-abot, pag-verify o pag-inspeksyon sa mga official ballots o automated counting machines kun ECMs nga gamiton alang sa umaabot nga eleksyon. Makaingon ko nga 7 days man ta or karon gikan mag-election, no? 93% po ang atong ang readiness, no? So ana nata ka ready so that yesterday and today we expect na all electoral boards will present themselves dito sa City Treasurer para i-verify nila kay sila man ang adunay katungod i-verify kung insakto ba ang matag serial number nga naka-allocate sa matag official ballot. Well, ang pag-verify dili ingon nga abrihan gyud ang katong sealed nga box. Aduna kitay gitawag nga murag window lang at the center sa box kato siya nga window mo lang to ilahang lion tan-awon lang ang serial number. So the entire ballot itself dili nila magunitan katulang mismo dito lang sa mutanaw sa may bintana. Kahinumduman Mayo 1, una nang miabot sa dakbayan ang mga official ballots nga gamiton sa eleksyon og temporaryong gipahimutang kini sa City Treasurer's Office. Mayo 5, miabot usab ang 128 ka mga automated counting machines kun ECMs, lakip ang 18 ka mga contingency o spurred ECMs o gipahiluna kini sulod sa City Gym din ang mga uniform personnel sa Philippine Army o PNP. Mao ang natahasan nga magbantay niini 24/7. Deliver na gyud nato ang ECM machine, atong automated counting machine nga atong gamiton karong May 12 election. Naatay clustered precincts diri totaling to 128 ka clustered precincts, so entitled siyang isa ka ECM. Now, aside from the 128 nga ECM, naapag yung contingency or gitawag tog spare na siya nga mga machine nga mukabat po og 18 pieces na amo ni ang atong spare. So in kaso na ay mga issues gamay, aduna tay ma-pull out dayon nga mga 18 ka buok nga machine para hopefully ma-cover nato ang ug naay mga problema gamay sa atong machine. Miyerkules, Mayo City, 5 ka adlaw una ang eleksyon, gipahigayon ang final testing sa mga ECMs, lakip ang mock voting nga gisalmutan sa napulo ka mga volunteer poll watchers sulod mismo sa mga designated polling place. Ang final testing gipahigayon aron masuta kung perpekto bang basahon sa makina ang mga shaded sample ballots ug ready na ba kini sa aktual nga paggamit niini unya panahon sa eleksyon. Ang final testing and sealing usa ka hinungdanong proseso nga nagpasiugda sa preparasyon sa Comelec para makasalig ang publiko nga andam og kasaligan ang mga makina nga gamiton sa panahon sa eleksyon. Sa gipahigayon nga final test sa Usami City Central School, may nasinati nga minor problems sama pananglitan sa pag-reject sa makina tungod kay hugaw ang shaded ballots. May makina usab nga wala dayon mobasa sa mga sample ballots tungod kay hugaw ang mga scanner. Pero dali ra usab kini nga nasolusyonan sa mga maabtik nga membro sa Electoral Board. Sumala pa ni City Election Officer Smith, base sa report, fully functional ang 128 ka mga ECMs og ready na kining maggamit sa umaabot nga eleksyon karong umaabot nga adlawng Lunes. Samtang sa laing bahin, ipadayag ni Police Lieutenant Colonel Harvey Serrano Abellanosa, ang hipi sa kapulisan sa atong syudad, ang ilang hugot nga pagpangandam alang sa umaabot nga eleksyon diin gibutyag niya matag clustered presence sa dakbayan. Adunay na-assign nga personahe sa PNP o Philippine Army aron masiguro ang kalinaw o kahapsay sa pagpahigayon sa eleksyon sa matag voting places. Actually, kaning atong umaabot nga national local election, lugay naman ni nato gipreparahan ang deployment sa tao, no. I think 1 month ago na ana. So every precincts natay ibutang PNP personnel and personnel sa Philippine Army. So kung makita ninyo karon or sa umaabot adlaw, labi na magsugod atong deployment sa polling centers this May 7 as per instruction by our ni Ma'am Attorney Rose na
magsugod na atong deployment. So kita po dayon, itagtag na po na to atong mga tao until May 12. Dugang pagpaniguro ni Police Lieutenant Colonel Abellinosa, For this coming election, ang PNP, ang AFP, and other law enforcement agencies, andam na ta. We are ready sa umaabot ka election. Yes, prepared ta ng contingency plan. Isa na sa mga requirements sa ato ang regional headquarters na mag-prepare yung tao contingency plan if ever na ay mga insidente na mo arise. So natay contingency plan nga giandam, natay quick reaction team, natay RSSF, mga reactionary force nato nga gi-ready para mo response ana. panawagan og awhag ni City Election Officer Attorney Roslyn Hagunya-Smet ug Police Lieutenant Colonel Abellinosa ngadto sa mga botante nga gikinahanglan gayud nga magsayo sa pag-adto sa mga voting places aron malikayan na ang kalangan sa mga linya ug masiguro nga matag usa mahatagan og kahigayonan nga makabutar. Ang ako ra man gyud nga gihangyo no sa katawhan nga magsayo kita no kay aron dili malangan ang pagpila nato maatagan natong opportunity ang tanan nga makabotar. Kung gihangyo sa mga tao, like pareha sa gingon ni ma'am na katong mga medyo mag-early ta, and then atong paningkamutan na ang atong election karon kay honest, orderly, and peaceful elections. Alang sa Osamis Today, ako si Bernard Texas. Salamat Bernal, Mayo 12 sa ka-special non-working holiday alang sa eleksyon. Ania ang maditalye. Gideklara ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga sa ka-special non-working holiday ang Mayo 12, 2025, ang adlaw alang sa midterm elections sa nasud. Pinaagi sa Proclamation number 878, gipirmahan Executive Secretary Lucas P. Bersamin ang proklamasyon ni atong Mayo 6 base sa otoridad nga gihatag ni Presidente Marcos. Ang maong lakang gimugna aron hatagan og igong panahon ang katawhan sa tibok nasud nga makabutar sa hustong paagi ug aron malikayan ang mga problema sa oras sa trabaho sa adlaw sa eleksyon. Pahayag ni Comelec Chairperson George Erwin Garcia, ilang gihangyo ang presidente sa pagdeklara sa Mayo 12 isip holiday aron mas daghan ang makabutar ug dili na kinahanglang mabiyaan sa publiko ang ilang trabaho. Gibanabana nga kapin sa 68 milyones ka mga botante ang moapil sa 2025 midterm elections. Diin labaw sa 18,000 ka mga posisyon sa lokal ug nasudnong level ang pagabutaran. Ang pagdeklara sa holiday sa eleksyon usa ka dakong tabang sa pagpaligon sa demokrasya ug pag-awhag sa tanang botante sa ilang aktibong partisipasyon.